buong Malacanang suportado ho itong unang joint military exercise ng Pilipinas at Japan sa ilalim huyan ng Reciprocal Access Agreement. Ang palasyo naman tiniyak na nananatiling matatag ang kumpiyansa ng mga investor dito sa ating bansa sa kabila pa rin ng mga isyu ng korupsyon. May buong detalye dyan si Bombo Annalise Soberano. Suportado ng Malacanang ang isinasagawang kauna-unahang joint military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa ilalim ng Reciprocal Access Agreement. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na ang nasabing aktibidad ay tugma sa adhikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtibayin ang kooperasyon para sa kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Giit ni Castro, malaking bagay din ito para sa ating mga kasundaluhan dahil makakakuha sila ng dagdag kaalaman para sa agarang pagresponde, lalo na kapag mayroong kalamidad na nangyayari sa ating bansa. Nang tanungin kung makakatulong ba ang nasabing joint exercise sa harap ng aksyon ng China sa West Philippine Sea, sinabi ni Castro na hindi niya ito masagot at kanya na itong ipaubaya sa Department of Foreign Affairs. Ang Doshin Bayanihan 525 ay itinuturing na isang makasaysayang hakbang para sa pagpapatibay ng implementasyon ng Reciprocal Agreement na nilagdaan ng Pilipinas at Japan upang palalimin ang defense cooperation ng dalawang bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yusek, good afternoon. Yusek, reaction lang ng Malacanang o ni Pangulong Marcos sa first ever joint activity between Philippine and Japanese militaries sa ilalim po ng Reciprocal Access Agreement. Ongoing po ngayon ang Doshin Bayanihan 525. Ito ay isang combined exercise between the two countries. Ayon sa National Security Council, ang nasabing inaugural activity ay isang strategic milestone in the operationalization ng RAA. Reaction po, ma'am. Yan din po ang nais talaga po ng Pangulong. Magkaroon ng reaffirmation ng ating commitment sa stability, peace and cooperation dito po sa Indo-Pacific. At hindi lang po ito ang nagpapalakas ng depensa, kung hindi nagbibigay pa rin po ng karagdagang kaalaman at para po mas maagarang pagresponde, lalong-lalo na po pagka mayroon pong kalamidad na nangyayari sa atin. Makakatulong din ba ito sa issue na kinakaharap ngayon ng Pilipinas regarding po sa West Philippine Sea, ang pagiging agresibo po ng China? Hindi ko po masasagot yan at i-defer ko na lang po yan sa DFA. Samantala, tiniyak din ng Malacanang na nanatiling matatag ang tiwala ng mga mamumuhunan sa bansa sa kabila ng mga isyong may kinalaman sa korupsyon. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, wala pang naitalang kanseladong investment pledges o aktual na pag-alis ng mga negosyo sa bansa. Patuloy pang nang dumarating ang mga bagong interesadong investor. Kabilang sa mga inaasahang proyekto ang higit $1 billion na pamumuhunan mula sa isang Korean company na una nang inaprubahan ng Fiscal Incentives Review Board na kasalukuyang isusumite sa Office of the President bilang unang benepisyo ng Create More Act. Nilino din ni Go na walang kumpanyang umatras o nagpulap ng kanilang operasyon sa gitna ng corruption scandal. Pakinggan natin si Special Assistant to the President on Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Commission Chairman was quoting off a confirmed fake news SOCMED post designed to catch attention and falsely sensationalize. The attributed source confirmed na fake news po ito at hindi galing sa kanila. The fact is, the drop wasn't 12%. You may confirm this with the Philippine Stock Exchange or your favorite stockbroker. Lahat po yan, alam nila. Public knowledge po lahat ng index po natin. And I have personally confirmed this with the PSE President. Si Special Assistant to the President on Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X.
formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.